Pinasok ng aking biyenan si Doña Chita ang aking opisina ng walang katok, hawak-hawak ang kanyang anak na mahalang kerida ng aking asawa, ngumiti ako ng mapanguyam. Sino ang inaalagaan niya ngayon? Bao nga ang asawa ko, Marahas na nabuksan ang pinto ng aking FIP consultation room sa departamento nga obstetrics. Tumunog ito ng malakas at tuyo, isang ingay na pumutol sa katahimikan at dignidad ng aking nasasupan. Ako si Dr. Maria Ines Santos, pinuno ng Departamento ng Obstetrics at Gynecology ng Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Itinuang ko ang aking paningin mula sa mga rekord ng pasyente. Bahagyang bumaba ang aking salamin sa ilong at natigilan ang aking puso sa isang tibok. Nakatayo sa pintuan si Doña Presentation Chita Villanueva, ang aking biyenan. Ang mukha niya ay puno ng mga kulubot ng kapangyarihan at kasamaan. Ang mga matang matalas na parang sundang ay nakatitig sa akin ng walang tigil. Sa tabi niya, inaalagaan niya ng parang isang mahalagang alahas ang isang batang babae na maganda at maayos ang damit, isang buntis na suot ang maliwanag na rosas na bestidong pampalakibigan. Siya si Cristina Reyes. Kilala ko siya kahit sa ilang malabong larawan lamang na lihim na ipinadala sa akin ng isang mabuting kasamahan sa trabaho. Nakilala ko siya kaagad. Siya ang kabit ng aking asawa, si Marco Antonio Villanueva. Hindi nagbigay si Doña Chita ng kahit isang segundo para makaahon ako sa pagkabigla. Humakbang siya ng maagap patungo sa lupeng silit, hinila si Cristina at pinaupo ito sa harap ng aking mesa. Itinawit niya ang isang paa sa ibabaw ngang isa at kumabik ng bisik sa dibdib. Saka nagsalita ng malakas malinaw na nais niyang marinig ng lahat, maging ng aking nurse at ng nga dumadaan sa labas. Dr. Ines, dinala ko rito ang aking pinakamamahal na manugang para magpatingin. Nabalitaan ko na ikaw ang pinakamahusay na espesyalista rito, kaya dito ako nagpunta para personal kang mag-ultrasound sa aming mahal na apo. Tignan mo ng mabuti, lalaki ba itong bata, malusog ba? Bawat salita niya ay may kasamang lason, bawat titik ay isang patalim na tuwirang tumama sa aking dibdib. Pinakamamahal na manugang, mahal na apo. Parang tatlong sampal ang mga salitang iyon sa aking karangalan at sa sakit na matagal ko ng tinitiis man. Ang batang nurse sa tabi ko ay namutla, naguluhan, at hindi alam kung paano dapat kumilos. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang alon ng galit na umaakyat sa aking lalamunan. Ibinaba ko ang aking balpen, hinubad ang aking salamin, at dahan-dahang hinimas ang aking na templo na sumasakit ng tuloy-tuloy. 5 taon akong manugang, sanay na ako sa ganitong kalupitan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na naglakas loob siyang dalhin ang kahihiyan dito sa aking santuaryo, sa lugar kung saan ginagamit ko ang aking kaalaman at etika upang tulungan ang matao, upang magdala ng kagalakan sa maraming pamilya. Si Cristina ay umupo sa tabi niya, bahagyang iniyukong ang ulo, ang nga balikat ay nanginginig ng bahagya na ganap ng papel ng isang inosenteng babaeng nahirapan. Ngunit makikita ko ng malinaw na ang sulok ng kanyang bibig ay nakangiti ng mapagtagumpay. Ang kamay niya ay nakahiga sa kanyang malaking tiyan, hinahalikan ito ng may kapaluan. Nang makitang tahimik ako, lalo pang sumiksik si Doña Chita. Bakit? Hindi ka masaya? O nanainggit ka dahil nagbubuntis siya at ikaw naman ay hindi? Sinabi ko na ang babaeng mahilig sa libro, laging amoy disinfectant, hindi marunong manganak. Tutunga ang kasabihan, ang puno na walang bunga ay walang silbi. Tama na. Nagsalita ako, ang tinig ko ay hindi malakas, ngunit malamig at matalas na sapat upang putulin ang kanyang masamang pananalita. Tumayo ako, pumunta sa lababo, binuksan ang gripo. Ang malamig na tubig ay bumuhos sa aking naglalagablab ng mga kamay. Tumingin ako sa aking salamin. Isang babae na may pagod na mukha matapos ang mahabang duty gabi, mga matang may itim na palibot ngunit may tiyak na determinasyon na hindi pa nararamdaman nun. Sapat na ang aking pagtitiis, ang aking masakripisyo, ang aking pagpapasensya, lahat ay tinapaktapakan nila ng walang habag. Kung gusto nilang gawing entablado ang lugar na ito, sasali ako sa kanilang dula, isang dula
na ang katapusan ay hindi nila inaasahan. Bumalik ako at isinuot ang aking profesional na mukha bilang isang doktor. Lumapit ako kay Christina, ang tinig ay walang emosyon. Iga ka sa eksaminasyon table, itaas ang iyong damit, at humiga sa kaliwang tagiliran. Nagulat si Christina sa aking kalmadong kilos, ngunit sumunod naman, si Doña Chita ay nakatayo sa tabi, ang titik ay parang isang hukom na nagsusuri. Nagsuot akong medikal na guwantes, naglagay ng gel sa tiyan ni Christina. Ang malamig na pakiramdam nito ay nagpatitik sa kanya ng bahagya. Hinawakan ko ang transducer at dahan-dahang inilibot ito sa kanyang tiyan. Ang larawan ng sanggol ay unti-unting lumitaw, sa screen isang maliit na nilalang na nakakurukuro, ang puso ay tumitibok ng masigla, nakatuon ako sa aking trabaho, sinuri ang bawat sukatan, ang tibok ng puso ng bata, ang crown rump length, ang dami ng amniotic fluid, lahat ay perpekto. Kahit gaano ko kamuhian ang ina, bilang doktor, kailangan kong aminin na ito ay isang napakasustansyang pagbubuntis. Kumusta na? Lalaki ba? Naimpatso si Doña Chita, idinapit ang mukha sa screen. Tumingin ako sa kanya, saka bumalik sa screen at nagsalita ng pantay. Ang tibok ng puso ng bata ay regular 150 beses sa isang minuto. Ang masukatan ngang pagunlad ay ganap na normal, katumbas ng 16 na linggo. Napakahusayng kalagayan ng sanggol. Sinadya kong hindi sagutin ang tanong tungkol sa kasarian. Si Christina ay natuwa. Ang ngitingang kasiyahan ay namumukatkat sa kanyang malabi. Si Doña Chita naman ay tumawang malakas. Ang tunok nito ay umaalingaw-ngaw sa buong consultation room. Mabuti, napakabuti ang aming apo. Tingnan mo, yanes ito ang kapalaran ng pamilyang Villanueva. Titigan mo ng mabuti isang bagay na hindi mo makukuha sa buong buhay mo. Lumingon siya sa aking nurse at nakmayabang, nakita mo, iyan ang aking manugang buntis pa lamang, lalaki na agad. Alalahanin mo kapag nag-asawa ka na ang tunay na babae ay dapat marunong manganak. Kung hindi, gaano man siya kagaling, basura lang siya. Dumating na ang kasukdulan ng pag-insulto. Tahimik akong kumihis ng tissue at pinunasan ang gel sa tiyan ni Christina. Ginawa ko siyang makatayo. Tapos na ang lahat. Natapos na ang kanilang dula ngayon. Kaabot na ang aking pagkakataon. Dahan-dahan akong lumakat patungo sa medical waste bin. Hinubat ang aking magwantes at tumpa na itinatapon sa loob. Humarap ako sa dalawang babaeng nag-aapaw sa tagumpay. Tumingin ako ng tuwid sa mga mata ni Doña Chita, isang malalim at malamig na tingin. Bahagya siyang natakot. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naging isang tuldok. Ang espasyo sa loob and consultation room ay biglang naging ice cold, na hirap huminga. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting walang kahit katiting na init. Tama, napakahusay ngang sanggol. Binabati ko kayo, Tita Sita, at kayo rin, Christina. Tumigil ako sandali upang palakasin ang bigat ng katahimikan, saka ko dahan-dahang sinambit ang mga salitang alam kong mas matalas pa sa sinumang patalim. Malusog ang bata. Ngunit sino ang inaalaga ninyo ngayon? Ang asawa ko, si Marco Bauxia. Walang sperm cell. 5 taon na niya itong kondisyon bago pa man kami ikinasal. Bago ipagpatuloy ang mga susunod na pangyayari sa kuwentong ito, nais kong ibahagi na ito ay isang akdang hango sa mga totoong sitwasyon sa buhay, ngunit haka-haka at dinagdagan ng ilang detalye sa tulong na artipisyal na katalinuhan. Ang layunin ng kuwento ay hindi lamang libangan kundi paghahatid ng malalim na mensahe tungkol sa pagpapatawad, pagtataksil, at lakas ng isang babae kapag siya ay napilitang isulong ang kanyang sarili. Pagkatapos ng aking mga salita, parang natigilan ang oras sa loob ng maliit na consultation room. Ang mapagtagumpay na tawak ni Doña Chita ay namunga sa kanyang malabi at naging isang ekspresyon ng gulat at paggalito. Si Christina na kakanina pa lamang ay hinahaplos ang kanyang malaking tiyan ng may kasiyahan ay biglang naging puting-puti, ang mamata ay malawa na bukas. Nakatingin sa akin na parang nakakita siyang multo na lumabas mula sa impyerno. Maging ang batang nurse na nakatayo sa sulok ay nabigla, ang clipboard na hawak nito ay nahulog sa sahig.
naglikha na malakas, na tunok na pumutol sa nakamamatay na katahimikan, baok, walang sperm cell. Ang malamig na medikal na terminong iyon ang katotohanan na itinago ko sa looban ga 5 mahabang taon. Isang lihim na ginamit ko ang aking kabataan at karangalan upang pangalagaan, at ngayon, ako mismo ang nagbunyag nito sa harapan ng lahat ng walang habag. Ang masasaklap na alaala ng mga nakaraang taon ay biglang bumagsak sa aking isipan, parang isang pelikulang pabagal na tumakbo ng paulit-ulit. Natatandaan ko ng malinaw ang araw ng makatuwang na nagpatingin kami ni Marco sa ospital para sa premarital health screening. Noon, isang bagong doktor pa lamang ako, punong sigasig, habang siya ay isang masigla at matagumpay na lalaki, anak ng isang kilalang pamilya, may maliwanag na kinabukasan. Minahal namin ang isa't isa ng buong puso. Makasama kaming gumawa ng pangarap isang tahanan na punong tawanan ng mga bata, mga maliit na bata na may kagandahan aming dalawa. Ngunit ang resulta ng kanyang seminal analysis ay walang habak na pinunit ang lahat ng mga pangarap na iyon, azoospermia, walang sperm cell. Ang diagnosis na iyon ay parang martilyo na bumagsak sa aking ulo. Ako isang obstetrician na araw-araw nagbibigay ng pag-asa sa mga mag-asawang naghahanap ng anak ay hindi makamit ang pinakasimpleng kaligayahan ng isang babae. Naalala ko ang nawasa na mukha ni Marco noon. Nakaupo siya sa isang sulok, ang malapad na balikat ay nanginig ng malakas. Hindi siya umiyak, ngunit ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mamata ay nakakatakot pa kaysa sa 1,000 luha. Sinabi niya sa akin na namatay ang kanyang pagpapahalaga sa sarili bilang isang lalaki. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat sa akin. Nais niyang ipawalang bisa ang aming pakikisamahan upang ibigay sa akin ang kalayaan na hanapin ang isang mas ganap na kaligayahan. Nang makita ko ang lalaking minahal ko na nagdurusa ng ganun, parang may kumapit sa aking puso. Ang walang muwang na pag-ibig ay nakpasya sa akin na gumawang isang desisyon na pagsisisihan ko habang buhay. Niyakap ko siya. Nanumpa akong mananatili sa tabi niya. Sinabi ko na hindi ang mag-aana ang pinakamahalagang bagay, maari kaming mag-ampon. At pagkatapos, ginawa ko ang pinakawalang isip na bagay. Pinunit ko ang medical na record. Sinabi ko sa kanya na normal ang resulta at na ang problema ay maring nasa akin. Ginawa ko itong sarili kong pasanin. Kusang loob na ginawa ang sarili ko na nakasala sa kanyang pamilya, lahat ito upang pangalagaan ang tinatawag na pride ng lalaki niya. Naisip ko na ang aking sakripisyo ay magbabayad ng pagmamahal at paggalang para sa akin habang buhay. Ngunit lubos akong nagkamali. Ang buhay pagkatapos ng kasal ay mabilis na naging impyerno. Si Doña Chita, mula sa simula pa, ay hindi na nagustuhan ako. Palagi niyang inaangkin na hindi ako karapat-dapat sa kanyang anak. Nang malaman niya na hindi ako makapanganak, lalo pang tumaas ang kanyang pag-usig. Araw-araw, kailangan kong harapin ang maitim na sabaw ng halamang gamot na pinainom niya sa akin. Sinabi niya na ito ay para mapalakas ang sinapupunan, ngunit alam ko na puno itong kanyang paghamak at galit. Sa bawat handaan sa hapagkainan, hindi siya nag-iwas na banggitin ang tungkulin ko sa pag-alaga ng lipi ng pamilya Villanueva, ang kahihiyan ng isang manugang na hindi marunong manganak. Itinuro niya ako, inhambing sa manugang ng kanilang kapitbahay na nagsilang ng isang mataba at malusok na lalaki kaagad pagkatapos ng kasal. Ngunit ang pinakamasakit ay ang salobin ni Marco. Sa simula, nagpapakita pa siyang pag-alala, lihim na nag-alok ng kaaliwan at huminging tawat. Ngunit unti-unti niyang tinanggap na ako ang kalasag niya, ang taong sumasakmal para sa kanya. Nagsimula siyang umuwi ng mas huli. Ang aming mapag-usap ay nagiging bihira. Hindi na siya tumingin sa akin ng may pagmamahal, sa halip, iniwasan niya ako, kung minsan ay nagiinit pa ng walang dahilan. Tiis ako at tiis, hinahawakan ang pag-asa na ang aking matagumpay sa trabaho ay magpapabagong tingin sa aking ng kanyang pamilya. Ngunit hindi sa kanilang mga mata, magiging puno na walang bunga ako magpakailanman.
Naalala ko ang isang pagkakataon na bumagsak ako sa ospital matapos ang isang mahirap na operasyon na tumagal ng 10 oras. Nang gumising ako, ang unang nakita ko ay hindi ang aking asawa kundi ang aking inang may punong luhang mga mata. Sinabi ni Mama na si Marco ay tumawag lamang ng isang beses, maikli at walang pakialam, at basta nag-hang up dahil daw ay may mabilis na pulong, at ang aking biyenan, hindi man lamang siya tumawag para magtanong, sabi niya sa mga kapitbahay na nakunwari lang akong may sakit para maiwasan ang mga gawaing bahay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang malaking bita sa aking puso. Nagsimula akong magtanong sa sarili kung sulit ba ang aking sakripisyo. Ang lalaking pinangangalagaan kong karangalan siya pa ba ang taong minahal ko noong una? At pagkatapos, ang huling patak na nagpuno sa baso, isang araw, hindi sinasadya, natuklasan ko ang mensahe ni Marco at Christina sa kanyang telepono na nakalimutan niya sa bahay. Mahigit 1 taon na silang makasamang lumalakad. Lihim na kinuha ni Marco ang aming pinagsanib na ipon upang bumili ng branded na bag para sa kanya mga maluho na biyahe. Tinawag niya si Christina na mahal kong asawa at nangako ng isang katayuan para sa kanya. At ang pinakamasakit, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang kasawian, na kailangan niyang mabuhay kasama ang isang babaeng hindi makapanganak na gaano niya kahangad ang magkaroon ng anak. Ginawa niya akong isang hangal, isang kawawa sa kanilang kwento ng pagmamahal. Nang gabing iyon, hindi ako umiyak, parang natuyo na ang aking maluha. Naupo ako ng mag-isa sa dilim at tiningnan ang medical na record ni Marco, ang papel na itinago ko sa ilalim ng aming aparador sa loob na 5 taon. Ang manipis na papel na iyon, dilaw na sa paglipas ng panahon, ay katunayan ng aking kahangalan at pagkabulag. Inisasakripisyo ko ang aking dignidad, ang aking kaligayahan upang pangalagaan ang isang sinungaling, isang taksil. Sa sandaling iyon, nalaman ko na patay na ang aking pagmamahal kay Marco. Patay sa isang masakit at biglaang paraan. Nagpasya akong magiwalay ngunit hindi ako alis ng tahimik. Palaalahanin ko sila sa lahat ng ginawa nila sa akin. Kinopya ko ang medical na record at inihanda ang isang petisyon ng annulment. Naghihintay akong tamang pagkakataon upang ibunyag ang kanilang katotohanan sa harap ng lahat. At ngayon, sila mismo ang nagdala ng pagkakataong iyon sa aking mga kamay. Ang aking tinik na malamig na parang yelo ay kumalampag sa mga puting dingding ng consultation room, lumikhang ng kakilakilabot at mabigat na katahimikan. Si Doña Chita ang unang nakaahon mula sa pagkabigla. Ang kanyang mukha mula sa puting-puti ay naging mapula, pagkatapos ay nangitim. Natitisod siya, isang kamay ay kumapit sa frame ng examination table, ang isa pa ay itinuro sa aking muka, ang mga labi ay nanginginig na hindi makapagsalita. Ikaw sinungaling ka, ano ang sinasabi mo? Sa wakas ay nakalaglag siyang salita. Ang boses ay parang isang sugatan na hayop, dahil sa inggit lang, kasi buntis siya at ikaw naman ay hindi. Nagsisinungaling ka para siraan ang aking anak, para sirain ang aking apo. No. Masama kang babae, hindi ka makakapanganak at gusto mo pang magdala ng kasamaan sa aming pamilya. Ngunit ang takot sa kanyang mamata ay nagsasabing lahat. Kahit ang pinaka-autoritaryang ina ay naiintindihan ang kanyang sariling anak. Marahil ay naramdaman niya na may kakaibang katotohanan sa loob ng kanyang puso, ngunit hindi niya matanggap. Nakaahon din si Christina. Agad siyang umiyak ng malakas. Maluha ay dumadaloy na parang ulan, isang kamay ang yakap sa kanyang tiyan, ang isa pa ay hawak ang braso ni Doña Chita. Tita, natatakot ako. Ano ang sinasabi niya? Bakit siya ganyan kasamang loob? Si Marco ay malusog, gusto niyang siraan ako, sirain ang aming sanggol, hindi ba? Ano ang gagawin ko? Napakahusay niyang naglarong papel ng biktima. Ilang mga pasyente na nagtatanaw sa labas ang nagsimulang bumubulong-bulong, ilan ay nagpapakita ng simpatiya sa mukhang kawawa at bata. Nakatayo lang ako roon, may mga kamay na nakapalang sa dibdib, tahimik na sinusundan ng paningin ang kanilang panloloko ng may kalahating ngiti. Inasahan ko ang reaksyong ito,
Ang mataong sanay mabuhay sa kasinungalingan ay hindi madaling tatanggap ng katotohanan lalo ng ganito kasaklap na katotohanan. Masamang loob, inangat ko ang aking kilay. Ang tinig ay malamig pa rin. Christina, ako ay isang doktor. Ang aking mga salita ay nakabase sa siyentipikong katunayan, hindi sa damdamin. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang ebidensya? Si Christina ay nahinto. Agad siyang umiling ng pagtanggi, ang ngaluha ay lalong bumuhos. Hindi ko gustong makita ang anumang bagay. Hindi ako naniniwala. Si Marco ay hindi maaring ganyan. Ikaw ang sinungaling. Umayon kaagad si Doña Chita. Tama, ang iyong ebidensya ay peke. Gagamitin mo ang iyong pagiging doktor upang linlangin ang mga tao. Isakdal kita sa false accusation, sa pangmumura. Sisiguruhin kong mawalan kang trabaho at na lahat ng mayroon ka. Napalibok siya ng malakas, nagtaturo ng walang direksyon, ngunit ang kanyang mapaa ay hindi makasulong patungo sa akin. Marahil ang aking kakaibang kalmadang iyon ay nagbigay sa kanyang kaunting takot. Nais mo bang magdemanda? Tita Chita? Sige, ngunit bago iyon, marahil mas mabuti pang tanungin mo muna ang iyong paboritong anak. Siguro, kasalukuyan siyang papunta rito. Pagkatapon nga aking masalita, tulad ng patunay sa aking sinabi, umringting ang telepono ni Doña Chita. Agad siyang sumagot at halos sumigaw sa telepono. Marco, pumunta ka na sa ospital. Pumunta ka na sa obstetrics, nag-ulol na ang iyong asawa. Sinasabi niya na sinasabi niyang baw ka. Halika na at pagsabihan mo siya. Maga 15 minuto pagkatapos. Isang pamilyar na mataas na anino ay nagmadaling pumasok sa departamento NZ Obstetrics tulad NZ isang unus. Si Marco. Suot niya ang kanyang opisyal na suwet na maingat pa rin ang tupi, ngunit ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay namamaga sa galit at marahil din sa kahihiyan. Sa sandaling nakita niya akong nakaupo ng kalmado sa lubenehe silid. Sumigaw siya nang hindi man lamang binigyang pansin ang 10 o higit pang pares ng mata na nakatutok sa kanya. Yenes, anong kalokohan ito? Baliw ka na ba? Nilapitan niya ako, ngunit hinila siya ni Doña Chita. Anak, tingnan mo kung ano ang sinasabi ng iyong asawa. Ininsulto niya kami sa harapan ng lahat. Turuan mo siya nga asal. Si Christina ay agad na tumakbo sa tabi ni Marco, yakapin ang kanyang braso at umiyak ng malakas. Marco, takot na takot ako. Sinabi ni Yenes, sinabi niya ang nakakasakit na salita, dapat kang kumilos para sa amin. Tumingin sa akin si Marco, ang mga mata ay nag-apoy sa galit, sa kahihiyan, at sa pressure mula sa kanyang ina at kabit. Nawala ang kanyang pag-isip. Itinulak niya si Christina at si Doña Chita, lumakat ng tuwid patungo sa akin. Isang kamay ay nakaturo sa aking mukha, ang isa pa ay nakatangos. Tumahimik ka na. Sino ang nagbigay sa iyo nga pahintulot na magsalita ng ganyan? Gusto mo bang malaman ng buong mundo na wala kaming anak? Gaano mo ako kahiyang nais maramdaman? Ang boses niya ay umalingaw-ngaw. Ang nakataas na kamay ay malapit nang bumagsak sa aking mukha. Naramdaman ko na ang hangin mula sa kanyang sampal, ngunit hindi ako natakot. Tumingin lang ako sa kanya ng malamig, puno ng pagamak at matinding kabiguan. Sa sandaling ang kamay ni Marco ay malapit nang bumagsak sa aking mukha, sa sandaling ang lahat ng nakapaligid sa aming nag-abang ng may hawak na hininga. Ginawa ko ang isang bagay na marahil ay hindi niya maisip magpakailanman. Sa halip na matakot, umiwas o itaas ang aking kamay para hadangan, bahagya lang akong nakpaikot ng ulo, isang banayat ngunit tumpak na galaw. Ang galit na sampal niya ay sumunod sa hangin, lumipas sa tabi ng aking pisngi at tumama sa wala. Natisod si Marco. Halos bumaksak ang pakabigla at pagkagulat ay kitang-kita sa kanyang mukha. Marahil ay sanay siya sa isang Yenes na laging pumapayag, laging tahimik na tinatanggap ang lahat ng galit nila. Hindi niya maaring paniwalaan na ngayon ay nangahas akong umiwas at hinarap siya ng may pagamak. Samantala, habang nalilito pa siya, kumilos na ako, hindi ako sumigaw, hindi ako nagaway. Tahimik ko lang na kinuha mula sa aking desk drawer ang isang sobrengam nga dokumento na matagal ng handa.
Iyon ay ang notarized na kopya na medical na record noong araw. Walang salitang sinabi, lumabas ako sa silid, humakbang patungo sa gitnang koridor kung saan lahat mga kasamahan, nurses, at mga pasyente ay malinaw na makakakita. Pagkatapos, sa harapan ng nagulat na si Marco, ng Doña Chita at ni Cristina, inihagis ko ang magdokumento ng tuwid pababa sa sahig sa tapat ng kanyang mapaa. Ang makaputing papel ay lumipat ng bahagya bago dumapo sa malamig na tiles. Ang unang pahina, ang pinakamahalaga, ay bumaksak ng nakaangat. Ang diagnosis na azoospermia, walang sperm cell, ay nakabold at malinaw, tuwirang pumukpok sa mga matang ang lahat. Isang nakagigisla, nakatahimikan ang bumalot sa buong espasyo. Ang sigaw ni Doña Chita ay namatay. Ang pag-iyak ni Cristina ay biglang tumigil. Lahat ay hininto, ang pahinga at hindi kumukurap na nakatingin sa papel sa sahig, pagkatapos ay tumingin sa kay Marco. Ang pride ng lalaki, ang bagay na pinaksumikap ng kanya at ng akin na itago sa loob ng 5 taon, ang bagay na inialay ko ang aking kabataan at kaligayahan upang pangalagaan. Ngayon, pinunit ko ito mismo sa harapan ng lahat. Tumayo si Marco ng walang kibo, ang mukha niya ay paulit-ulit na nakpapalit mula pula hanggang puti hanggang maputlang maputla. Yumuko siya at panginginig na kinuha ang papel. Ang mga mata niya ay nakapirmi sa diagnosis, parang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Ang pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo, binabasa ang kwelyo ng kanyang polo. Itinangon niya ang tingin sa akin, ang nga mata ay wala ng galit, puno na lamang ng matinding pagkagulat. Ikaw, saan mo nakuha ito? Peke ito, ginawa mo itong peke, hindi ba? Peke, ngumiti ako ng mapaklang mapait. Marco, nakalimutan mo na ba? 5 taon na ang nakalipas, ikaw at ako makasama naming kinuha ang resultang ito. Ako mismo ang pumunit ng orihinal upang pangalagaan ka, ngunit naktago akong kopya. Naging napakamangmang ko nung naisip ko na ang aking sakripisyo ay may kahulugan. Tingnan mo, may opisyal na selyong ospital dito, may pirmang Chief of Obstetrics. Sa palagay mo ba ay kayang-kaya kong palsipikahihin ang nga ito? Ang bawat salita ko ay parang makakasamang martilyo na bumabaksak sa kanyang ulo. Umatras siya ng ilang hakbang, ang papel ay nahulog sa sahig muli. Uminok-inok siya ng bahagya. Ang bibig ay nagbubulong ng walang kahulugang mga salita. Hindi possible, hindi. Nakaahon na rin si Doña Chita mula sa pagkabigla. Hinagis niya ang kanyang sarili, inagaw ang papel mula sa sahig. Matapos basahin ang diagnosis ng paulit-ulit, ang kanyang buong katawan ay naging parang basang buhangin, halos bumaksak siya. Hindi niya matanggap na ang anak na lalaki niya, ang kanyang kayamanan, ang kanyang ipinagmamalaki ay ang may problema. Ang lahat ng pag-insulto, ang lahat ng pag-usig na iniwasan niya sa aking ulo sa loob ng 5 taon ay lumabas na walang kapararakan. Ako pala ang inosenteng nagtiis ng lahat. Totoo ba ito, anak? Lumingon siya sa kanyang anak. Ang tinig ay nanginginig at mapaklang mapait. Hindi sumagot si Marco. Nakatayo lang siya roon. Ang ulo ay nakatungo. Ang mga balikat ay nakalugay tulad ng isang nabigong sundalo. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalinaw na sagot. Nagsimulang bumubulong-bulong ang mga tao sa paligid. Diyos ko, baok pala ang asawa at pinahirapan pa niya ang kanyang asawa, kahiya-hiya. Doktor pa naman ang asawa at hindi niya malaman ito, maawa naman sayo, tsika. Kawawa naman ang doktor, ang galing at kagandahan niya, tapos ganyan ang pamilyang kinasukan niya. Ang mga salitang yon ay tulad ng libu-libong karayom na tumatalab sa nolila na prid ni Marco. Itinanggon niya ang ulo ng may galit na pula ang mga mata, tumingayin sa tao ng may init na pangyang galit. Saka lumingon sa akin at sumigaw, napakagaling mo. Gusto mo akong mapahiya? No? Sige, sasabihin kong peke ang resultang iyan. Magpapatingin ako uli sa isang international hospital at ipapakita ko sa iyo at sa lahat na ikaw ang nagsisinungaling. Ang kanyang pagkukulang sa pag-isip ay nangibabaw sa lahat ng katwiran. Anong gustong patunayan ng lalaki?
mapatunayan ang isang katotohanang maliwanag na, o sinisikap lang niyang pigilan ang huling katiting ng kanyang pride. Tumingin ako sa kanya sa loob ng aking dibdib ay wala ng galit, may simpatiya na lang at malaking pagkabigo. Sige, sasama ako sa iyo. Nagpunta kaming lahat sa isang prestihiyosong international hospital malapit doon tulad ng isang grupo nga taong tahimik na. Ako ay unang lumakad ng matiwasay at kalmado. Si Marco at si Doña Chita ay sumunod sa likod. Puno ngang put sa kanilang mga mukha parang sila ang mga naghahanap ng katarungan. Si Cristina ay huling sumunod sa dulo. Ang mga kamay ay hawak pa rin ang kanyang tiyan, ngunit ang mga mata ay patuloy na umiikot ng may kabahalan. Sa Andrology Laboratory ng International Hospital, kinailangan ni Marco na magbigay ng seminal sample. Ang prosesong ito para sa kanya ngayon ay hindi iba sa pagpapahirap. Lumabas siya ng sample collection room ng may kulay abong mukha, ang kanyang polo ay basa sa pawis. Umupo kaming lahat sa lugar ng paghihintay. Ito ang pinakamahabang 2 oras ng kanilang buhay ngunit para sa akin ang pinakamagaang na 2 oras sa nakalipas na 5 taon. Si Doña Chita ay hindi mapanatak lagi siyang tumitindig at naupo, ang labi ay tahimik na nagdarasal. Si Cristina ay kinakagat ang kanyang kuko kung minsan ay tinitigan ako ng mapanuri. Si Marco naman ay hindi gumagalaw, ang mata ay nakapirmi sa isang walang laman na tuldok sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nagmumungka hingang isang kalungkutan sa sukdulan. Alam ko na sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya kung ano ang magiging resulta. Sinisikap lang niyang patagalin ang sandali ng mapait na katotohanan. Sa wakas, isang malenurse ang lumabas, may hawak na saradong sobre. Si Ginong Marco Antonio Villanueva, pakisundan po. Sumabog sa pagkabigla ang tatlo sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Marco, ang mga hakbang ay mabigat. Nang abutin sa kanya ang sobre, ang makamay niya ay hindi sapat na lakas para buksan ito. Hindi na nakinabang pa, si Doña Chita hinagis niya ang kanyang sarili at sinakmal ang sobre mula sa kamay ng kanyang anak, binuksan ito ng marahas. Binasa niya ang resulta paulit-ulit at ang kanyang buong katawan ay biglang naging parang malambot na buhangin. Nahulog ang papel sa kanyang makamay, ang mukha niya ay naging kulay abo, walang dugo. Natitisod siya, halos bumagsak sa upuan. Si Cristina agad na kinuha ang papel. Mabilis niyang nabasa ang resulta at maging siya ay naging tulad ng Doña Chita, lumulugmok. Ang tinig ay bumulong, hindi maari. Fayman may dusays, donyo sayman dos danyo doskan may doskrat. Yumuko si Marco at kinuha ang papel, ang kanyang death sentence. Ngayon, hindi na ito kopya, hindi na ito alaala ng nakalipas. Ito ay isang bagong resulta, ang pinakatumpak at pinakamoderno, at ang konklusyon ay hindi nagbago. Azoospermia 0, walang sperm cell. Sumigaw si Marco, isang galit at sirasirang hiyaw na pumutol sa katahimikan ng ospital. Niyugyok niya ang papel, inihagis ito sa sahig. Pagkatapos ay niyakap ang kanyang ulo habang lumulugmok. Nanatayan siya ron, ang mukha ay ibinaon sa pagitan ng kanyang tuhod. Sa pagkakataong ito, umiyak siya, mga luhang kahihiyan, ng pagkawasak, at ng pagsisising huli na ang lahat. Natalo siya ng lubos at kahiyahiya. Natalo siya hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa kanyang sarili. Napagtanto niya ang isang katotohanang mas masakit kaysa sa kanyang kondisyon ng pagkababuyan. Nanglup siya sa isang panloloko, nagmahal, nagbigay, at ipinagmalaki ang isang anak na para sa kanya upang matuklas na siya ay isang palabas lamang, isang hangal, sa dulan ng isang babae. Dahil sa isang manlilinlang, dahil sa isang huwad na pride, itinakwil at tinagihanan niya ang asawang nagsasakripisyong lahat para sa kanya. Ang sakit na ito ay mas malaki pa kaysa sa kanyang kondisyon. Nakatayo ako roon ng walang kibo, nakikinot sa kanyang pagbaksak. Sa aking dibdib, walang anumang kasiyahan, isang kahungkagan ang siyang naroon. Lahat ng ngaput at sama ng loob ay tila naayos na. Kahit gaano siya kasisi, ang taong ito ngayon ay nagbabayad ng napakamahal na presyo, ngunit hindi ko siya kayang kaawaan. Dahil ang sakit na naidulot niya at ng kanyang pamilya sa akin sa nakalipas na 5 taon ay walang makakabawi.
Nagiwan pa ngang isang tauhang kailangang husgahan lumingon ako kay Christina na nakatayo ng nanlalambot, ang mukha ay punong takot. Christina, nagsalita ako ng malamig. Ngayon, pwede mo bang sabihin sa amin kung sino talaga ang amang sanggol na ito? Ang aking tanong ay tulad ng kidlat na tumama kay Christina, hinugot siya mula sa kanyang pagkagulat. Biglang nagulat siya, tumingin sa akin ng may takot, saka sumilip kay Marco na gumuguho at kay Doña Chita na wala ng sarili. Ang kasiyahan at pagmamataas kanina ay ganap na nawala natira na lamang ang paggalito ng isang mandarayang nabunyag, nalaman niyang tapos na ang kanyang dula. Ang pananatiling ligtas sa ngalan ng apong ang pamilyang Villanueva ay nalubog na. Wala na siyang mataguan. Binago ni Christina ang taktika, nagsimula siyang umiyak ng malakas. Ang magandang mukha niya ay naging kawawa at napakadalaang-dalaang. Hindi ko talaga alam kung bakit ganito. Mahal ko lang si Marco. I swear. Marahil isang gabi, lasing ako, hindi ako makakontrol ang sarili ko. Pasensya na talaga ako. Sinisikap niyang gumawa ng isang katangisip na kwento tungkol sa isang gabing pagkamali, umaasang maari niyang buuin ang habak ni Marco at makuha ang kanyang huling simpatiya, ngunit walang naniniwala sa kanya. Itinuon ni Marco ang kanyang nga mapulang matang nakatitik sa kanya. Walang sinta sa mga mata na iyon, galit at pagtataliklop na lamang. Sinabing itumak mo ang bibig mo. Tumahimik ka, ang sigaw niya, ang boses ay balisak na. Wala na akong pinaniniwalaan sa iyo, niloko mo ako, niloko mo ang buong pamilya ko, sabihin mo sino ang lalaking iyon. Nang makitang mahalata na siya, binago ni Christina ang taktika, hindi na nakipag-away kay Marco, ngunit lumingon sa akin, nagpaplanong moral blackmail. Ate Ines, alam ko na mabuti kang tao, doktor ka, naiintindihan mo ang pagdurusa ng mababae. Pakiusap, tulungan mo ako. Para na rin sa sanggol, wala itong kasalanan. Iiwan ko na ang lahat, hindi na ako makikipag-ugnayan pa, tulungan mo lang ako. Sinisikap niyang gamitin ang aking profesional na pagmamalasakit bilang sandata, umaasang malambot ang aking kalooban at magpaumanhin. Ngunit nakamali siya. Hindi na ako ang Ines ng nakaraan. Tulungan kita? Ngumiti ako ng mapait. Sino ang tumulong sa akin sa nakalipas na 5 taon? Nang hinahapis ako ngang pamilya ngang iyong kababalagaan, nasaan ka? Nang lihim na kinukuha ni Marco ang aking iPhone para alagaan ka, naisip mo ba ako? At ngayon sasabihin mo sa akin na tulungan kita, hindi ba iyon napakatawa? Namali si Christina, hindi makapagsalita. Alam niyang hindi niya kayang gibahin ang aking determinasyon. Natakot, nagsimula siyang maghanap ng paraan ng pagtakas. Kailangan ko comfort room. Sinabi niya habang yumayakap sa kanyang tiyan, ginagawang mukhang sakit. Lumiko siya upang tumakas ng tuwid, ngunit lubos niyang minamaliit ang aking paghahanda. Mula nang pumasok kaming lahat sa ospitang ito, inasahan ko na ang lahat ng posibilidad. Lihim akong tumawag sa head of security, isang taong utang loob sa akin dahil sa isang operasyon na naligtas ang kanyang asawa at humingi ng tulong. Si Christina ay nakapaglakad ng ilang hakbang lamang ng 2 mataas at malakas na security personnel ang lumabas at humarang sa kanya. Paumanhin po, binibini inutusang ni Dr. Ines na mangyari lamang pong manatili rito at tapusin ang usapan. Nang makita niyang walang escape, ganap siyang gumuho. Lumuhod siya sa malamig na sahig, niyakap ang mga paa ni Doña Chita at umiyak ng malakas. Sa pagkakataong ito, hindi na ito dula, totoong takot na. Tita, patawarin ninyo ako, nakamali ako, alam ko. Ginawa ko ang lahat dahil mahal na mahal ko si Marco. Natakot akong mawala siya sa akin. Nang malaman ko kung gaano niya kahangad ang isang anak, ay nagpasya akong kumuhang seed sa labas para mapanatili ko siya, para maibigay sa inyo ang apo na gusto ninyo. Lahat iyon ay para sa pamilyang ito. Ang mukhang huwad at nakakasuklam na paliwanag na ito ay tulad ng nagbigay nga apoy sa barutong pulbura. Si Doña Chita na kakanina pa lamang ay nakaupo ng walang buhay ay biglang nagising, parang naputingan. Ang pagkagulat dahil sa katotohanang baog ang kanyang anak.
kasama ang kahihiyan ng panlilinlang ng isang babae, ay naging isang galit na walang kapihatian. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Lumabas kang kumuhang binhi, niloko mo ang pamilya namin ng isang bastardong bata? Hiyaw niya, ang mga mata ay nag-apoy. Nalimutan niya ang lahat ng itsura, ang lahat ng galit ay natuon kay Christina. Sinabunutan niya si Christina, hinagis ng malakas. Ginamit niya ang makabilang kamay upang kumalmot at manuntok ng walang humpay. Pumatay ka sa amin. Niloko mo ang aking anak. Niloko mo ang aming apo, mamamatay ka sa aking mga kamay. Ang marahas na gulo ay naksimula sa lobby ng International Hospital. Si Christina na biglang tinamaan ay niyakap ang ulo, nagsisigaw ng may sakit. Saklolo, sira ang babaeng ito, tinatampal niya ako. Agad na sumulong ang mga security personnel upang paghiwalayin ang dalawang babae. Ang buong lobby ay naging parang palengke. Ang matao ay nagpalibot, kinukuha ang matelepono upang magvideo, maglitrato. Ang pamilyang Villanueva na dati ay laging ipinagmamalaki ang kanilang kagandahang loob at mataas na katayuan sa lipunan ay naging biro na ngayon para sa lahat. Nakatayo ako sa malayo, tahimik na sinusudan ang lahat. Hindi ako pumigil. Hayaan ko silang ayusin ang gulong kanilang sarili ang nilikha. Ang galit ni Doña Chita, ang kanyang masuntok kay Christina, hindi ito para lamang sa babae, kundi para rin sa kanyang sariling pagkabulag. Sa wakas, nais ng security na ihiwalay ang dalawa. Si Doña Chita ay pinigilan, ang buhok ay magulo, ang damit ay buhaghag, ang bibig ay hindi pa tumitigil sa pag-insulto. Si Christina ay naupo sa sahig, ang mukha ay mamaga, ang buhok ay kalat, ang pag-iyak ay walang tunok, parehong kawawa. Ang lahat ng nangyari ay naitala ng maraming matelepono, at alam ko na sa loob ng ilang oras, kumakalat na ito sa lahat ng social media. Ang karangalan, ang bagay na lagi ni Doña Chita ang pinahahalagahan ng higit sa buhay, ay itinatapon na niya mismo, tinapak-tapakan ng walang habag. Pagkatapos ng kanyang pagnangalit, tila nabawasan ang lakas ni Doña Chita. Naupo siya ng may mapurol na mga mata na nakatutok sa kawalan. Natanto na niya ang lahat, ang apo na buong puso niyang inantay at pinagmamalaki, ang bagay na inaasahan niyang magdadala ang karangalan sa kanila. Ito pala ay isang bastardo, bunga ng panlilinlang. Ang anak niya ang kanyang ipinagmamalaki ay baok pala, at ang manuganda na kanyang pinag-usig at pinahirapan sa loob ng 5 taon, siya pala ang inosenteng naktiis ng lahat. Iniwasak ng katotohanan ang lahat niyang ilusyon at lahat niyang pride sa iisang sandali. Pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Si Doña Chita, ang mapagmalaking at autoritaryang babaeng iyon, dahan-dahang tumayo, natitisod at lumapit sa akin. Wala nang sigaw, wala nang pag-insulto. Sa halip, may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha, halong pagsisisi, kahihiyan at posibleng isang munting pagmamakaawa. Lumapit siya sa harap ko at biglang lumuhod. Ang galaw na ito ay nagpagulat sa lahat kasama na ako. Niyakap niya ang aking mapaa. Ang mukha niya ay nakasalan sa aking trouser. Umiyak ng malakas. Sa pagkakataong ito, hindi mahuwad na luha, matunay na luhang pagsisisi. Ines, pasensya na kita, nakamali ako, masama akong tao, napakasama kong biyenan, patawarin mo ako. Lahat ay, kasalanan ko, naging bulag ako, hindi ko nalaman kung gaano ka, kagaling na manugang. Huwag umalis, huwag ihiwalay ang sarili mo kay Marco, ngumawa siya, hindi siya mabubuhay nang wala ka. Kung alis ka, wala nang matitirang dangal sa aming pamilya. Mawa ka sa pamilya namin, yanas iligtas mo ang aming pamilya. Nakatayo ako ng walang kibo, nakatingin sa babaeng lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang maluha, ang kanyang pakiusap na pakahulog ng lahat. Karangalan, sa pinaka-kritikal na sandaling ito, ang pinaka-iniisip niya ay pa rin ang kanilang karangalan at reputasyon. Hindi siya nagpatawad dahil pinahirapan niya ako. Nagpapatawad siya dahil natatakot siya sa katotohanang nabunyag, natatakot sa pangungutya ng ibang tao. Kung hindi ko inihayag ang lahat ngayon, kung hindi napatunayan ang pagkababuyan ni Marco,
Gagawa pa ba siyang ng pagsisisi? Tiyak na hindi. Patuloy niyang pahihirapan ako, itataboy sa bahay, upang tanggapin ang kanyang mahal na manugang at mahal na apo. Ang pagsisaysing ito ay isang uri nga egoismo. Sa aking kalooban, walang alon ng damdamin, walang simpatiya at walang kasiyahan, isang walang hanggang pagod at pagsasawa. Dahan-dahan kong tinanggal ang kanyang makamay mula sa aking paa, banayat ngunit tiyak. Tita Sita, tumayo ka na, ang lahat ay napakalalayo na ang narating. Ang aking pagpapatawad ay hindi makakayos ng mga napakalim na sugat. Saka ko tahimik na kinuha mula sa aking bag ang isa pang bundle ng mga dokumento, ang petisyon ng annulment na matagal ko nang handa may pirmang ang akin. Ibinaba ko ito sa mesa, tuwiran sa harapan ni Marco na nakaupo pa rin sa sahig. Marco, pirmahan mo na ito. Tapusin na natin dito. Ito ang pinakamabuting bagay para sa ating dalawa. Itinangon niya ang tingin sa akin, mga mata ay walang buhay, saka tumingin sa petisyon, walang sinabi, kinuha lang ng tahimik ang ballpen at nanginginig na pinirmahan ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, ang aming 5 taon na kasal ay opisyal na natapos. Si Doña Chita, nang makita ito, ay sumigaw ng isang putok ng kawalan ng pag-asa sa kahinimatay. Ang lahat ay nagkagulo, dinala siya sa emergency room. Si Christina, sa gulo, ay lihim na tumakas, hindi na namin nalaman kung kailan siya umalis. Naiwan ako at si Marco. Nakaupo siya run sa gitnang guhong kanyang buhay, sa kamay ay ang petisyon ng annulment. Lumiko ako at lumakad palayo ni isang beses ay hindi tumingala. Pagkatapos umalis sa ospital, hindi ako umuwi sa bahay. Ang lugar na iyon, para sa akin, ay isang walang laman na balat na punong masaklap na alaala. Diretso akong nagmaneho sa opisina ng aking kuya, si Hector Santos, isang kilalang abogado sa Makati, matalino, makatuwiran, at ang taong palaging nagmamahal at nagpoprotekta sa akin ng walang kondisyon. Nang makita niya ako ng may mapulang mga mata at pagod na mukha, hindi siya nagmadaling magtanong, tahimik lang siyang gumawa ng mainit na tsa para sa akin. Umupo ako, uminom ng isang higop, naramdaman ang init na kumakalat sa buong katawan, matagal na akong nagpigil. Ngayon, sa harapan ng tanging kaanak na pinagkakatiwalaan ko, lahat ng lakas ko ay gumuho, umiyak ako. Ikinuwento ko sa kanya ang buong kwento mula sa lihim ng kondisyon ni Marco, sa aking hangal na sakripisyo hanggang sa pangyayari sa ospital at ang katapusan ngayon. Nakinig si Hector ng tahimik, ang makilay ay lalong nagkukulot, ang galit ay lantad sa kanyang mukha. Nang matapos ko ang kwento, nagpalo siya ng marahas sa mesa na palipat ang tasang sa hayop-hayop silang lahat. Sinabi ko na sa iyo noon, Yenes, hindi mapakakatiwalaan si Marco, masyadong komplikado ang kanyang pamilya, hindi mo ako nakinig. Sinalihan niya ito ng may pagkalungkot. 5 taon ano ang tiniis mo sa mataon na iyon, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sa palagay mo ba ay kaya mong harapin ang lahat ng ito ng mag-isa? Paumanhin, umiyak ako pa rin. Noong una, lubos akong umibig at naging bulag. Naisip ko na may halaga ang aking sakripisyo. May halaga ba? Tumawa si Hector ng mapait. Ang iyong sakripisyo ay ginawa kang isang bulak at ginawa siya isang duwarde. Pero tapos na ang nakaraan, ang mahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin natin. Agad siyang naging abogado ulit. Ang annulment ay tama, ngunit hindi sapat. Ang ginawa nila sa iyo ay napakalaking pinsala sa iyong damdamin at sa iyong material na kalagayan. Hindi natin papayagan silang lumabas ng ganun kadali. Nagulat ako. Ibig sabihin mo, ang annulment na pinirmahan ay may puwang palegal na dapat i-process iyon sa korte, ngunit huwag mong isipin na aalis ka ng walang dala. Si Marco, malamang, ay naglipat ng malaking halaga ng ating pinagsanip na kayamanan upang alagaan ang kanyang kabit. Kailangan nating imbestigahan ito. At si Christina, hindi ako naniniwala na isang simpleng batang nagkamali siya. Ang kanyang kilos ay malinaw na may plano at layunin. Maaring ito ay isang organisadong pandaraya. Nang marinig ko ang kanyang pagsusuri, parang nagising ang aking isip.
Tama, masyadong nakatuon ako sa aking sakit na nakalimutan ko ang praktikal na bagay. Pinagsikapan ko ang aming bahay at lahat ng kayamanan ang kondominium sa BGC. Ang sasakyan halos lahat ay mula sa aking pagsisikap. Kung ganyang lang ang annulment, hindi ba napakamapagbigay ko sa taong naktraidor sa akin? Ano ang gagawin natin? Nagtanong ako, ganap na naktitiwala sa kanyang kakayahan. Una, sabi ni Hector nang may tiyak na tinig, imbestigahan ng buo si Cristina Reyes. Kailangan nating malaman ang lahat ang kanyang nakaraan, mga relasyon, pinansyal na kalagayan. May hinala ako na ang sanggol na iyon ay hindi lang basta bungang isang pagkakamali. Ang amang sanggol ay malamang ay ibang tao, at si Marco ay ginamit lamang bilang isang peon sa kanilang laro. Mayroon akong ilang impormasyon, sabi ko. Sinabi ni Marco na nagtatrabaho siya sa isang malaking media company at ang pamilya niya ay mayaman, ngunit lahat iyon ay posibleng kasinungalingan. Pabayaan mo sa akin iyon. Mayroon akong tapat at bihasang investigador sa loob ng ilang araw. Malalaman na natin ang lahat ng kailangan. Sumunod ako sa payo ni aking kuya. Bumalik ako sa bahay, ang lugar na minsan kong tinatawag na tahanan. Wala si Marco. Ang bahay ay malamig at walang buhay. Pumasok ako sa silid tulugan, binuksan ang kahang pera na tanging kami langong kuya ang nakakaalam ng password. Tumibok ang puso ko nang may sakit. Ang dalawang savings passbook, humigit kumulang 3 milyong piso ang nilalaman, wala na. Ilang land titles at alahas na lamang ang natira. Gaya nga ang sinabi ni Hector. Lihim na kinuha ni Marco ang lahat ng pera para sa kanyang kabit. Kinuha ko ang lahat ng natitira at umalis ng walang pakialam. Ilang araw pagkatapos, tumawag si Hector sa akin. Yenes, nakuha ko na ang resultang investigasyon tungkol kay Cristina Reyes. Mas malala pa kaysa sa inasahan natin. Ayon sa kanyang kwento, hindi talaga nagtatrabaho si Cristina sa kahit anong media company. Isa lamang siyang lalawigan na babae na walang tiyak na trabaho sa Maynila. Ang mayamang pamilya, isang pag-imbento din iyon. Ang mga magulang niya ay magsasaka sa lalawigan. Napakahirap ang buhay. Mayroon ding masamang nakaraan si Cristina. May warning na siya kaunayng maliit na panloloko at pagnanakaw ng ari-arian. At ang pinaka-nakagugulat, hindi lang si Marco ang kanyang kinakasama. Natuklasan ng mga investigador na kasalukuyang nakatira siya bilang mag-asawa kasama ang isang lalaki sa isang maruming apartment sa labas ng Maynila. Ang lalaking iyon ay nagngangalang Ronald Ronnie Daño, isang kilalang tao sa underworld, espesyalista sa 5,6 na pautang at mangongolektang utang, kasalukuyang labis na nakakautang. So ang sanggol, hindi ko na matapusin ang aking salita. Tama, pinatibay ni Hector. Mataas ang posibilidad na si Ronnie ang amang sanggol. Ang babaeng iyon ay nagtatayong isang perpektong palabas. Ginamit ang sanggol upang lokohin si Marco, linlangin ang kanyang pera upang mabayaran ang utang ng kanyang tunay na kasintahan. Lahat ay naliwanagan. Ito ay hindi isang simpleng pag-away, ito ay isang organisadong panloloko, at ang aking asawa ay ang pinakabulag na biktima sa buong palabas. Pagkatapos malaman ang lahat, hindi na ako nakaramdam ng sakit na kadamdam na lamang ako ng pangingilabot at pagamak, pangingilabot sa babaeng walang prinsipyo at sa kalalaki niyang kasintahan. At pagamak sa taong dating asawa ko na napakatanga na nalokohan ng isang mamamalarang babae. Ang plano ni Hector ay talagang matalino. Nais niyang gamitin ang galit ni Marco bilang isang taong naloko, bilang isang tao na ang pride ay nasagasaan upang maging instrumento en parusa para kay Cristina at sa kanyang kasintahan. Pagkatapos makuha ang sapat na impormasyon, ipinagawa ko sa isang courier ang isang maliit na pirasong papel na may nakasulat na address ni Cristina at ni Ronnie na ipadala kay Marco ng walang pangalan nagpadala. Si Marco, sa kanyang mahuling araw na nag-inuman at walang direksyon, ay natanggap ang lihim na papel. Gaya ng inaasahan ni Hector, sa kanyang pagkagalit at nasasagasa ang pride, nagpunta siya sa address lasing sa isang taxi. Ang lugar ay isang maruming apartment complex sa labas ng lungsod, malalim sa isang madilim at amoy imburnal na kalye.
Nakatayo siya sa harap ng kwarto, narinig ang pamilyar na tawang kikilkilin ng puso boses ni Christina. Ngunit hindi siya nag-isa, may kasama siyang lalaki. Dahan-dahan niyang nilapat ang kanyang mata sa pagitan ng pintuan. Ang nakita niya ay nag-undang sa kanyang pagkatao. Nakaupo si Christina sa kandungan ni Ronnie, ang lalaking puno ng tattoo sa buong katawan. Nagmamasahe sila ng isa't isa ng walang kahihiyan. Sa maliit na mesa sa tabi nila, ilang basong inumin at isang tumpo ng cash na pabayabay ang nakalatag. Tara, tingnan mo ito, narinig ni Marco na sabi ni Christina habang hinahawakan ang pera. Napakanganga lalaking iyon, umiyak-iyak lang akong konti at inilabas na niya ang lahat mula sa bangko niya, 3 milyon. Sapat na ito para mabayaran ang lahat ng utang mo at makaalis na tayo. Tumawang malakas si Ronnie. Magaling ka talaga, tama ang investment ko sa iyo. Pagkatapos manganak, itapon na nating iyang bata at humanap ng ibang mayamang hangal. Daming-daming uri ngang iyon magustong, may anak ngunit walang makapagbigay. Siyempre, sabay na ngumiti si Christina. Kahit papaano, naawa naman ako sa kanya, ang mukha niya nang malaman niyang baok siya. Napakawangang tao. Ngunit hayaan na natin siya, mangmang at walang silbi pala. Nakatayo si Marco sa labas, tulad ng nakatigang. Bawat salita, bawat titik ng kanilang pag-usap ay tulad ng libu-libong patalim na tumagos sa kanyang puso. Hangal, walang silbi, pinagtatawanan, lahat ng kanyang pinakakinatatakutan, lahat ng pinakamalaking kahihiyan naging katotohanan na. Niloko siya ng walang kahihiyan at walang habag. Ang babaeng lubos niyang minahal, ang babaeng handa siyang talikuran, ang lahat pala ay isang manloloko, at ang kaalamang ngayon ay nagpapakurot sa kanya ng higit pa sa kanyang kondisyon ng pagkababuyan. Dahil sa isa pang malinlang, dahil sa huwad na pride, itinakwil at nilapastangan niya ang asawang nag-alayng lahat para sa kanya. Hindi na nag-isip si Marco. Bumalik siya at sinipa ng malakas ang bulok na pintuan ng kahoy. Ang ingay ay uminok sa buong apartment complex. Ang mapiraso ngang pintuan ay lumipat ng iba't ibang direksyon. Pumasok si Marco tulad ng isang nasugatang toro, mapulang mata, amoy alak, puno ng galit. Nagulat si Christina at si Ronnie sa kanilang pagmamahalang naabala. Si Ronnie mabilis ay nagsimulang magsuot ng pantalon na nakasabit sa kama. Si Christina ay sumigaw at nanakluban ng kumot, halos hubat ang katawan. Gago bastos, sumigaw si Marco. Wala nang natirang pag-isip, diretso siyang lumapit kay Ronnie, nakhandang suntok. Sino ka? Paano mo nagawa ito sa asawa ko? Ang galit na suntok ng Marco, isang opisina na hindi sanay sa away ay mahina at walang lakas. Si Ronnie, sanay sa lahat ng uring away, ay bahagya lang umiwas. Ngumiti si Ronnie nang may pahamak. Asawa mo? Tanungin mo siya kung sino ba talaga ang asawa niya. Lalo pang nagalit si Marco at muling sumulong, ngunit hindi siya katapat ni Ronnie. Madaling sinali ni Ronnie ang kamay ni Marco, binaluktot ito patalikot. Sumigaw si Marco sa sakit. Tinuwad siya ni Ronnie sa tiyan ng kanyang tuhod. Yumuko si Marco, namumutla ang mukha. Hindi pa tumitigil si Ronnie, isang suntok ang dumapon ng malakas sa mukha ni Marco. Tok! Isang tuyo at maingay na tunok. Bumaksak si Marco sa malamig na semento. Dumudugo ang ilong at bibig, huwag na sapat na. Nagsimula pang magsalita si Christina. Tahimik ka, pumihit si Ronnie at sumiga. Usapan ng lalaki ito, huwag kang makialam, o mahal pa rin ba niya siya? Lumapit si Ronnie kay Marco at tinapakan ng sapatos ang kanyang tagiliran ng marahas. Sino ka para pumasok dito at gumawa ng gulo? Alam mo ba kung sino ako? Ituturo kita, huwag kang babalik dito o bibiyakin kita. Nagpatuloy ang masuntok at sipain, nagtutuktok sa mga vulnerable na parten katawan. Si Marco ay nagtatakip na lang ng ulo, ang magabuntong hininga ng sakit ay lumabas mula sa kanyang lalamunan. Naudlot na siya, nawala na ang lakas. Si Christina, habang nanonood sa sulok, ay biglang naisip ang isa lamang bagay, tumakas. Habang abala si Ronnie sa pagbabato kay Marco,
tahimik na tinimbok ni Christina ang tumpok ng pera sa mesa, isinuksok sa bag, at nagmamaadali ring nagpulot ng ilang damit sa katahimik na tumakas sa pintuan. Ni isang beses ay hindi siya lumingon sa lalaking pinapalo dahil sa kanya, at ni isang beses ay hindi niya naisip ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Para sa kanya, ang pra at ang kaligtasan ng sarili niya ang higit sa lahat. Nang mapagot na si Ronnie, huminto siya. Dumura sa tabi ni Marco, "Masuwerte ka ngayon, umalis ka bago ko baguhin ang isip ko. Kung bumalik ka rito, mabibiyak na talaga kita." Lumingon si Ronnie kay Christina ngunit blanko na ang kwarto. Ang tumpok ng pera sa mesa ay wala na rin. Patay niloko na pati ako ngang gagang babaeng iyon. Sumigaw siya ng galit. Nagmamadaling lumabas ng pintuan upang habulin si Christina at naiwan si Marco na higa sa putik ng kanyang pagkataksilan at sakit. Ang buong katawan ni Marco ay masakit, nanlalambot. Narinig niya ang kanyang tadyang na gumugor sa isang sipa ni Ronnie. Siya ay nabali ang buto. Ang dugo mula sa bibig at ilong ay hindi tumitigil, hinaluan ng tubig ulan at maruming lupa. Nawala na ang lahat, asawa, anak kahit anak ng iba, pera, karangalan, at ngayon maging ang kalusugan niya. Sinubukan niyang bumangon ngunit ang matinding sakit mula sa dibdib ay nakpaalakpat sa kanya ulit. Umiyak siya, mainit na mga luha na tumulo sa kanyang bruise na mukha, halo-halo sa dugo at putik. Umiyak siya para sa kanyang kahangalan, para sa guhong kanyang buhay. Minsan siyang may lahat, isang maganda, matalinong asawang lubos siyang nakmamahal, isang matatag na trabaho, isang kilalang pamilya, ngunit tinira niya ang lahat ng kusang loob para sa huwad na pride at karaniwang kasakiman. Itinakwil niya ang pinakakarapatang pagpapahalagahan para tumakbo sa isang ilusyon, sa isang manloloko. At ngayon ay nagbabayad siya na napakamahal na presyo, ang presyo ng pagtataksil. Wala kaming alam ni Hector tungkol sa madugo na pangyayari. Nalaman lang namin na ang plano na gamitin si Marco para makita ang katotohanan ay nagtagumpay, ngunit hindi namin inaasahan na magiging ganito kalupit at katragedi ang lahat. Kinabukasan, nakatanggap akong tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang dulo ay isang mahihinang tining ng isang lalaki. "Yenes, ito si Marco, tulungan mo ako." Iyon siya. Ginamit niya ang huling natitirang lakas niya para tawagan ako, ang tanging tao na naisip niya. Hindi ako pumunta para tulungan si Marco. Pagkatapos ng tawag na iyon, malamig akong nag-hang up at nagpadala ng isang text lamang. Ang numero ng emergency ay 911. "Alagaan mo ang iyong sarili." Marahil ay sasabihin na iba na malupit ako. Ngunit hindi ko makalimutan ang lahat ng ginawa nila sa akin. Masyadong maraming beses nang tinapaktapakan ang aking kabutihan at hindi na ako magpapahintulot ng isa pang pagkakataon. Dapat siyang managot sa kanyang pagpili. Ilang araw pagkatapos, nabalitaan ko na natakpuan si Marco nga residente sa paligid at dinala sa ospital na sa kritikal na kalagayan. Dalawa sa kanyang tadyang ay nabali, may pinsala sa spleen, at may concussion. Nandon sa ospital sa loob ng mahigit isang buwan. Walang Christina sa tabi niya, walang sinumang kaibigan. Siya at ang kanyang inang bumagsak ang nag-isang nandun. Ang lahat ng medikal na gastos ay dinulugan ng pagnenegosyo ni Doña Chita ng utang siya sa lahat ng dako. Pagkatapos lumabas si Marco sa ospital, dumating na ang araw ng aming annulment hearing sa korte. Pumasok ako sa hukuman ng may ganap na bagong pananaw, wala ng takot, wala ng kalungkutan. Naparito ako hindi lamang upang wakasan ang isang kasal kundi upang ipagtanggol ang aking sarili at makamit ang katarungan. Nandun din si Marco, mukhang tuyot at kawawa. Ang dating matangkat at maayos na lalaki ay payat na at bahagyang yumuyuko ang likot mula sa pinsalang suntok. Nakaupo siya sa upuan na respondent. Sa tabi niya ay isang hukumang assigned na abogado dahil wala na siyang perang makakapag-hire ng sarili niyang abogado. Si Doña Chita ay nakaupo sa likurang upuan, parang nakatanda ng 10 taon, puno ng lungkot ang mukha.
Ang pagdinig ay medyo mabilis dahil malinaw na ang lahat. Sa aking panig, si Abogado Hector Santos ay nagsalita ng malinaw at matibay. Kaunay na hukuman, ang kondisyon ng Ginong Marco Villanueva na pagkababuyan ay naitago bago pa man sila nagpakasal at ang aking kliyente ay nag-alay ng kanyang kabataan at karangalan upang pangalagaan ang lihim na iyon. Sa loob ng 5 taon, siya ay pinahirapan ng pamilyang respondent. At higit sa lahat, malinaw ang ebidensya na ang respondent ay lihim na nag-withdraw ng malaking halaga mula sa kanilang pinagsamang savings account upang ibigay sa kanyang kabit. Ang halagang humigit kumulang 3 milyong piso na ito ay nakuha mula sa ipon ng aking kliyente sa maraming taon ng pagsisikap. Ginagamit ng respondent ang halagang iyon para alagaan ang isang manloloko na nagdulot ng matinding pinsala sa aking kliyente, parehong emosyonal at pinansyal. Hinihiling namin sa hukuman na bigyang atensyon ang kasong ito at magbigay ng isang makatarungang hatol. Nakaupo si Marco, nakaabang ang ulo, walang may bantang salita. Ang abogado niya ay humingi ng kaunting pagpapalubag dahil si Marco din ay biktima ng panloloko ngunit hindi nito maalis ang kanyang krimen. Sa huli, nagdesisyon ang hukuman. Pagkatapos suriin ang lahat ng dokumento at ebidensya na inihain sa hukuman, ang hukuman ay nagdesisyon bilang mga sumusunod. Una, ipinagkakalob ang petisyon, NG Annulment, NG Casal NG, Dr. Maria Inés Santos at Ginong Marco Antonio Villanueva. Ang kanilang kasal ay opisyal na nawawalan ng bisa at katayuan. Pangalawa, kaunay nga maari-arian isinasaalang-alangan hukuman ang ebidensya ng paglilipat ng ari-arian Ginoong Villanueva nang wala sa layunin ng pamilya. Ang petitioner na si Dr. Santos ay binibigyan ng Ginoong Baram Celia karapatang mag-angkin ng condominium unit sa BGC at ng sasakyan nila. Pangatlo, dahil sa mga pagkilos ng respondent na nagdulot ng malaking pagkawala sa petitioner, ang respondent na si Ginoong Villanueva ay inaatasan na ibalik ang halagang 1,500,000 piso bilang katumbas na porsyento ang kontribusyon kam petitioner sa kanilang pinagsanib na kayamanan. Ang martilyo ang hukom ay bumaksak isang tiyak na dulo sa lahat. Nanalo ako. Ang katarungan ay nanalo para sa akin. Hindi lamang nakuha ko muli ang aking kalayaan kundi pinangalagaan ko rin ang bunga ang aking pagsisikap. Lumingon ako sa aking kuya at ngumiti. Tumango rin siya ng may tagumpay na mga mata. Nang lumabas ako sa hukuman, naramdaman ko ang isang napakagaan na pakiramdam tulad ng isang bigat na ilang libong kilo ang inalis sa aking mga balikat. Ang sikat na araw sa labas ay mainit at maliwanag. Huminga ako ng malalim, naramdaman ang amoy ng kalayaan sa aking likuran. Narinig ko ang hiya ni Marco nakasuklay sa mesa, ang mga balikat ay nanginginig. Nawala na ang lahat sa kanya asawa, ari-arian, at may malaking utang pa. Mabilis na lumakad patungo sa anak si Doña Chita at niyakap ito. Ang dalawa ay makasamang umiyak sa kalungkutan at kahihiyan. Ni isang beses ay hindi ako lumingon. Lumakad ako ng may dignidad at determinasyon. Ang nakaraan ay naiwanan ko na sa likuran. Ang isang bagong kabanatang nakihintay sa harap ko. Ang hato ang korte ay tulad ng huling palong martiyo na ganap na ginibang mundong pamiyang Villanueva. Ang condominium sa BGC na lagi nilang ipinagmamalaki sa mga kaibigan wala na sa kanila. Ang sasakyan na ginamit ni Marco para ihatid ang kanyang kabit sa mga dati nila ibinalik na sa tunay na may-ari nito. Naiwan na lamang sa kanila ang matandang bahay ng kanilang lolo-lola at isang utang na 1,500,000. Ngunit hindi doon natatapos ang kanilang kalamidad. Ang kwentong pamilyang Villanueva na punong nakakaatake ang puso ng mga detalye ay naging paksang tsismis sa buong kapitbahayan at naging viral sa social media. Ang kwentong isang guwapo at matagumpay na lalaki na pala ay baok. Ang kwentong isang biyenan na ang kabaksikan ay napalantad sa korte. Ang kwentong isang pamilyang inaalagaan pala ang anak ng ibang lalaki. Bawat kwento ay pinalaki at pinaganda
ginawang tawanan ng lahat. Si Doña Chita na buong buhay ay nabuhay para sa karangalan, para sa reputation ay hindi na makaahon ng ulo sa labas ng bahay. Bawat beses na lumabas siya, kinakaharap niya ang mapaninid na mata, ang mabulungan sa likuran. Uy, si Doña Chita ang babaeng may anak na baok pero nahanap ngang baok na hanap ngang bastardong apo. Kawawa naman ang doktora, dinalhan pa ng kabit doon sa ospital. Nakahiya. Ang makatagang iyon ay tulad ng makarayom na tumatalap sa kanyang pride araw at gabi. Hindi niya kaya ang kahihiyang ito. Ang bigat ng katotohanang nabunyag kasama ang sobrang stress mula sa pagdinig ay nagpabigat sa kanyang katawan na matagal nang hindi malusog. Isang umaga, natakpuan siyang makapitbahay na nagugutom sa tapat ng kanilang pintuang hinimatay. Dinala siya sa emergency room. Stroke. Ang malupit na stroke ay nanakaw ang kalahati ng kanyang katawan. Naging paralyzed siya sa isang tabi. Ang bibig ay nabaluktot, hindi na makapagsalita ng malinaw. Ang babaeng noon ay nakasigaw at nakainsulto ang kahit sino, ngayon ay wala ng boses. Isang tiyak at mapait na parusa ngang tadhana. Si Marco ay napilitang harapin ang lahat ng mag-isa. Kailangan niyang alagaan ang nanay na naratay sa kama habang tinataglay ang napakalaking utang. Sa dating trabaho bilang sales director, hindi na siya makausad ng may mukha. Nahanap siya ang trabaho sa ibang lugar, ngunit ang paklat sa mukha at ang baluktot na likot mula sa pinsala ay nagpigil sa kanya sa maraming opportunity. Napilitan siyang ibenta ang lahat na natirang may halaga sa kanilang bahay, kasangkapan, TV, at pati ang maalahas ng kanyang ina para lang mabayaran ang gamot at mabuhay. Mula sa isang sales director, naging walang trabaho siya, namumuhay sa kasalatan. Ang dating maayos na bahay ay naging gulo at masamang amoy dahil walang nag-ayos. Ang pagkain araw-araw ay may packets lang. Ang pagod sa katawan kasama ang torture ng diwa ay mabilis siyang nagpababa. Madalas siyang nakaupo ng mag-isa sa dilim, tinitignan ang nanay na hindi na makakilos sa kama at tinatanong sa sarili kung paano narating ng kanyang buhay ang puntong ito. Sinisi niya ako, sinisi si Christina, sinisi ang tadhana, ngunit kahit kailan ay hindi niya tunay na tinanggap na siya mismo. Ang kanyang kaduartean, ang kanyang pagkamakasarili, ang kanyang pagtingin na ang halaga ng babae ay nasa kanyang kakayahang magsilang ang siyang nagdala sa lahat ng ito. Ninais nila akong itapon para sa isang makina ang apo at ngayon ang kanilang inaasahang apo ay isang bataan ibang lalaki. Itinuring nila akong walang silbi at ngayon sila ang naging walang silbi sa kanilang sariling mga mata. Iyon ang totoong parusa, hindi mula sa akin kundi mula sa kanilang sariling mga gawa. Isang hapon na malakas ang ulan, matapos ang isang operasyon at habang naghahanda na akong umuwi, tumakbo ang nurse on duty papunta sa akin. Mukha niyang may pag-aalala. Dr. Santos, may naghahanap po sa inyo. Nagsasabi siyang dati niyang asawa kayo. Natigilan ang puso ko ng isang tibok. Si Marco. Pagkatapos ng lahat, ano pa ang gusto niyang sabihin sa akin? Naisip kong tumangging makita siya. Ngunit isang bagay ang nagpigil sa akin. Gusto kong malaman kung nagbago na siya kahit kaunti pagkatapos ng lahat ng ito. Pumunta ako sa pintuan ng ospital. Sa ilalim ng patuloy na ulan, nakatayo si Marco sa ilalim ng maliit na awning, mukhang kawawa ng husto. Suot niya ang lumang damit na maruming may putik. Ang mukha niya ay pangit at payat, ang balbas ay hindi na ayos, ang paklat sa mukha ay lalong kitang-kita sa ilalim ng dilaw na ilaw. Wala nang anumang bakas ng dating magarang sales director. Nang makita niya ako, nagmadaling lumabas siya kahit binabayong ang ulan. Hindi niya tingnan ang aking mamata, nakayuko lang siya ng husto. Yenes, ang nanay ko, malala na ang karamdaman niya. Sinabi ng doktor na kailangan niya ng bagong gamot para may pag-asa siya. Ngunit wala na kaming pera, ibinenta ko na ang lahat ng mayroon kami. Ikaw lang ang... Itinangon niya ang tingin sa akin, mga mata na pula at puno nga pagmamakaawa at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inasahan. Lumuhod siya sa gitna ng pudol ng tubig-ulan. Yenes, alam ko na wala akong karapatang humingi ng pabor. Nakamali kami ng nanay ko.
Nakulang kami sa iyo, ngunit bilang huling pagmamahal iligtas mo ang nanay ko, siguruhing hindi na siya mamamatay. Gagawin ko ang kahit ano para mabayaran kita. Ilayo mo lang siya sa kamatayan. Umiyak siya, ang maluha ay halo sa ulan sa kanyang napeklat na mukha. Nakatayo ako roon, tinitingnan ang lalaking dating asawa ko na lumuhod sa kahihiyan. Sa isang sandali, naramdaman ko ang bahagyang pagkaawa. Kahit papaano, si Doña Chita ay isang pasyente at ang pagligtas ng buhay ay misyon ng isang doktor. Ngunit bumalik ang magalarawan ang 5 taon ng pahirap, ang magaitim na sabaw ng halamang gamot, ang mainsulto sa bawat kainan, ang Doña Chita na nagdalang kabit ngang asawa ko dito sa ospital upang ipahiya ako. Naalala ko ang kanyang masalita, ang babaeng hindi marunong manganak ay walang silbi kahit gaano siya kagaling. Ang munting simpatiya ko ay namatay kaagad. Tumayo ka, sabi ko ng malamig. Ang pagtulong sa mga pasyente ay trabaho ng ospital, hindi ng isang individual na doktor. Kung talagang kailangan ng iyong inang gamot, maaaring mag-apply ang pamilya ninyo para sa medical assistance program ng ospital. Pwede ring kumontak sa PhilHealth at sa DSWD para sa tulong. Tayo wala ng ugnayan sa isa't isa. Ngunit napakatagal ng proseso, hindi makahintay ng nanay ko. Iyon na ang problema ninyo. Pinigilan ko ang kanyang salita. Nang mang-api sa akin ang nanay mo at ikaw, naisip mo ba ang aking nararamdaman? Nang lihim mong kinuha ang aking ipon para sa iyong kabit, naisip mo ba na maaring kailangan ng iyong nanay ang pera na iyon para sa kanyang buhay? Ang iyong mangginawa ang nagdala sa inyo rito. Ito ang bungangang inyong maaksyon. Lumiko ako at lumakad palayo. Hindi binibigyan siya kahit isang pagkakataon pang magsalita. Narinig ko ang kanyang boses na humihina sa aking likuran, balisak na pagiyak na halo-halo sa ingay nga ulan. Hindi ako lumingon. Hindi ako isang banal. Isang ordinaryong babae lamang ako na minsan ay umibig, nagsasakripisyo at nasugatan. At mayroon akong karapatang pumili na hindi magpatawad sa mataong tinapaktapakan ang aking buhay. Ilang araw pagkatapos, nabalitaan ko na si Doña Chita ay pinalubha ang karamdaman. Dahil walang sapat na medical na tulong, lumala ang kanyang kondisyon at namatay siya. Ilang buwan lamang pagkatapos ang annulment hearing, sa gitnang sakit at kalungkutan, kinailangan ni Marco na mismo ayusin ang libing ng kanyang ina. Ang bahay nila na sinaklaw ng utang sa bangko ay kinuha rin. Siya ay naging walang bahay, walang pamilya, walang kaibigan. Para mabuhay at mabayaran ang utang, kailangan niyang gumawang pinakamapagot na trabaho, pag-angkatin ng materyales sa construction site. Madalas na nakikita siyang madataw isang lalaki na may peklat sa mukha at bahagyang yumuyukong likod, tahimik na nagtataglay na semento at ladrilyo sa mga gusali. Iyon si Marco Villanueva. Mula sa isang sales director, naging isang kargador. Bawat pataang pawis, bawat sakit sa katawan ay isang paalalang di mapapalitang pagkakamali. Ang buhay niya ngayon ay isang serye ng mga araw ng mapagod na paggawa at walang tigil na pagpapasisi. Iyon ang kanyang habambuhay na parusa mula sa kanyang sariling konsyensya. Ang parusa ay dumating din sa lahat ng gumawa ng kasalanan. Sina Cristina Reyes at Ronald Ronnie Daño, pagkatapos makuha ang pera ni Marco, nagtangkang makatakbo. Naisip nilang maari silang mamuhay ng maliwanag, ngunit sila ay nagkamali. Si Ronnie ay may malaking utang sa isang singsing ng organized crime na nakpautang at nangolekta. Ang pera mula kay Marco ay hindi niya ginamit para mabayaran ang utang, inubos ito sa sugal, umaasa na madoble o matridoble ang halaga. Natural, lalong nalubog ang utang. Habang tinatakasan nila ang kanilang mga kinakatakutang pautang, inaresto sila ng mga autoridad, hindi lamang dahil sa utang kay Ronnie, kundi dahil rin sa demanda ni Hector Santos na matagal nang inihain sa korte para sa organisadong panloloko. Sa korte, ang mga ebidensya ay malinaw at walang kasuklian. Ang testimonya ni Marco, mga text at chat records, ang record ng financial transactions at ang masasamang background ng dalawa. Si Cristina,
sa kasalanan ng organisadong panloloko habang buntis ay hinatulan ng 5 taon sa bilangguan. Si Ronnie naman ay nakatanggap ng 10 taon kasama na ang makaragdagang kasalanan ng loan sharking at pagtatampal ng matinding pinsala. Sa araw ng pagdinig, mukhang tuyot at pangit si Christina. Ang malapat na tiyan ay hindi makakubling ang kakapusan at kalungkutan sa kanyang mukha. Ang sanggol na dating ginamit niya bilang instrumento ng panloloko ay ipanganganak sa loob ng kulungan. Para sa lahat ng kanilang kasamaan, nagbayad sila ng napakamahal. Pagkatapos lumipas ang bagyo, muling lumiwanag ang langit sa aking buhay. Ipinagsiksik ko ng tuluyan ang madilim na nakaraan. Hindi na ako nagbibigay ng pansin sa buhay ng mga taong iyon. Nakatanggap na sila ng kanilang parusa at iyon ay kanilang kwento na. Ako ay may sarili ring kwento, isang kwento ng pagbabago at kaligayahan. Hindi ko pinili ang landas ng kalungkutan. Sa halip, ginawa ko ang aking sakit na lakas. Naging mas masipag at mas masigasig ako sa trabaho. Sa pamamagitan ng aking kaalaman at dedikasyon, dinala ko ang departamento nga obstetrics na ospital sa pinakamataas na antas. Nito naging isa sa pinakakilala at pinakakatiwalaang serbisyong bansa. Naligtas ko ang maraming ina sa panganib, nakatulong sa pagsilang ng maraming bagong buhay. Bawat iyak ng bagong silang, bawat ngiti ng isang bagong ina, ay isang gamot para sa mga sugat ng aking puso. 2 taon pagkatapos, sa pamamagitan ng manatatanging kontribusyon, itinanghal akong pamunuan ng ospital bilang Deputy Medical Director for Professional Affairs, isa sa pinakabatang babae sa ganitong posisyon sa industriya. Hindi lang nagtagumpay ang aking karera, natagpuan ko rin ang kapayapaan sa loob ng aking puso. Hindi ako nagmamadaling humanap ng bagong pag-ibig. Nagbigay ako ng oras para alagaan ang sarili ko, isang bagay na nakalimutan ko sa 5 taon ng kasal. Naglakbay ako, natuto ng bagong kasanayan, nakita ng mga kaibigan, at nagbigay ng mas maraming oras sa pamilya, sa aking Kuya Hector at sa aking mga magulang. At pagkatapos, ang kaligayahan ay kusang dumating sa hindi inaasahang paraan. Sa isang international medical conference, muling nakilala ko si Dr. Jonathan Navarro, isang kaibigan mula sa medical school. Siya rin ay isang magaling na doktor, espesyalista sa pediatrics, kasalukuyang pinunong departamentong isang malaking ospital. Siya ay kalmado, maunawain, at may mabuting puso. Nalaman niya ang tungkol sa aking kwento hindi mula sa sismis kundi mula sa mga karanasan ng makasamahang makamukha ng kwento. Hindi siya humusga, nagpakita lamang siya ng patiya at pahanga. Sinabi niya sa akin na hinahanggaan niya ang lakas at determinasyon ko. Nagsimula kaming mag-usap ng mas madalas, nagbabahagi ng mga karanasan sa trabaho at sa buhay. Sa piling niya, naramdaman ko ang isang katahimikan at kaligtasan na hindi ko naramdaman sa mahabang panahon. Mahal niya ang taong ako, ang aking propesyon, at lubos na naintindihan ang aking nakaraan. Ang aming pag-ibig ay dumating ng natural at dahan-dahan tulad ng isang malambot na ulan na nahuhugas ng lahat ng alikabok ng nakaraan. 1 taon pagkatapos, nagpanukala siya sa tuktok ng isang burol sa panahon ng maghapang maliwanag. Ang aming kasal ay naging isang intimong selebrasyon pamilya at pinakamalapit na mga kaibigan lamang ang naroon. Hinawakan ng aking nga magulang at ng aking Kuya Hector ang aking nga kamay, ang nga mata ay punong luhangang kaligayahan. Alam nila na sa wakas, nakahanap na ako ng totoong tahanan. Ang aming bagong buhay ay punong tawanan at kaligayahan. Mayroon kaming makambal, isang lalaki at isang babae, makaakit-akit na bata. Nang tingnan ko ang dalawa habang natutulog sa aking mga braso, napagtanto ko na ang kaligayahan ay kung minsan ay dumadating ng huli, ngunit hindi ito kailanman titigil sa pagdating. Ako ang dalagang phoenix na may ita ng manggagamot na minsan ay nasunok sa apoy ng pagtataksil at panloloko. Mula sa mga bunga hihiyang iyon, muling nabuhay ako ng mas matibay at mas maluwalhati. Ang aking kwento ay patunay na kahit dalhin kang buhay sa pinakamadilim na dako, huwag kailanman nating bitawan ang pag-asa at tiwala sa sarili.
maging matapang na harapin at lampasan ang lahat. Dahil pagkatapos ng bagyo, laging may kapayapaan at pagkatapos ng gabi, laging may umaga.